Gulo dyan sa Middle East, mga sangkay, lalo pong lumalala. At ngayon, ang bansang Amerika ay nagpadala na po ng libu-libong mga kasundaluhan at sandamakmak na mga pandigma papunta na po sa bansang Israel. Papunta na ba tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back dito sa ating channel. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At ngayon nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin, itong bansang Amerika ay nagpadala na po ng napakaraming mga sundalo, libo-libo ayon po sa balita, mga sangkay, na tutulong daw po sa bansang Israel. At alam nyo ba mga sangkay na posible po itong humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan? So marahil mga sangkay, nabalitaan nyo na yung tungkol po sa nangyari sa Israel. Marami po sa ating mga kababayan nag-post sa kanilang mga Facebook o kaya kung ano pang mga social media account matapos po ang pambihirang pag-atake ng bansang Iran sa bansang Israel, mga sangkay. Ang bansang Iran ay matagal na pong pinanggigigilan ang bansang Israel na sinasabi nga po nitong mga leader ng Israel na itong Iran daw po yung backup ng iba't ibang grupo dyan sa Middle East na kumakalaban sa kanila, kagaya na lamang po ng Hezbollah, Hamas at marami pa pong iba. At kung papansinin po natin ngayon mga sangkay, itong nagaganap sa ating planeta na kaguluhan ay lumalala. Lalong-lalo na po itong mga nangyayaring mga sigalot na mga bansa. Kung pagmamasdan po natin ang sitwasyon ngayon doon sa Europe, hindi lang masyadong halata pero may tensyon doon na malubha na pwedeng umabot po sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Si Putin laban po sa Western countries ay nagkakainitan mga sangkay. Ito po ay sa pangunguna ng bansang Amerika. Ang NATO forces ay mainit sa mata ni Putin na itong NATO mga sangkay ay nagpupush sa Ukraine na labanan po ang Russia. Kaya nga po sinasabi po ni Putin mga sangkay na wag daw pong magkakamali ang Western countries na tutulong ng husto sa Ukraine dahil papaliparin daw po nila ang kanilang mga pambihirang nuclear. Kumbaga mga sangkay, wag daw po nilang kakantiin ang Russia kung ayaw po nilang paliparin yung kanilang pambihirang mga pandigma. Kagaya na lamang po ng kanilang nuclear na may pangalang Satan II. Ito daw po ang pinakamalakas na nuclear sa buong mundo. So talagang hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Sinasabi po ng Biblia na sa huling mga araw, bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dadating po ang mga matitinding kaguluhan sa ating mundo. At isa sa na-mention, mga sangkay ng Biblia, ay ang pagkakaroon po ng mga sigalot ng mga bansa, pagkakaroon po ng mga awayan ng mga bansa na hahantong sa mga digmaan. Sa current situation ngayon ng ating planeta, ito po ay nagaganap at kitang-kita po natin ngayon mga sangkay itong nangyayari sapagkat advance na po ang panahon natin ngayon. Madali po natin makita, malaman kung ano po ang kaganapan sa ating mundo. Mayroon pong social media, mayroon pong telebisyon, mayroon pong radyo, mayroong dyaryo. So, ngayon mga sangkay, hindi po mahirap tingnan kung ano ang nagaganap sa ating planeta, hindi po tulad noong unang panahon. So, makikita nyo po agad ngayon mga sangkay na may mga nangyayari sa ating planeta related po sa sinasabi ng Biblia. Especially po itong Israel. Alam po natin na ang Israel, mga sangkay, bahagi po sila ng propesiya sa Bible kung saan pinapaliwanag po ng salita ng Diyos na sa huling mga araw, ang pinaka-main character sa Bible prophecy ay ang bansang Israel. Sa Middle East, mga sangkay, magkakaroon po talaga ng mga mahihiwagang kaganapan, mga misteryosong kaganapan, at maliban dyan, mga sangkay, ang katakot-takot na inaabangan ng lahat na nakapropesiya po sa Biblia, ito po ay kung tawagin, the Battle of Armageddon at ang Gog and Magog War, na kung saan, mga sangkay, isa sa naka-highlight sa Biblia ay ang paglitaw ni Antikristo. So, hindi po natin malaman sa ngayon, mga sangkay, kung ito po ay papunta na doon. Basta ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, lagi lamang po tayo maging handa dahil hindi po natin alam kung ano mga paparating pa.
Ayon lamang po sa Biblia, na bago po dumating ang araw ng ating Panginoon, magaganap po muna yung mga ganitong klaseng kaguluhan. So ngayon nga po, mga sangkay, bigla pong inatake ang Israel ng Iran sa pangalawang pagkakataon. Dahil nauna mga sangkay ay noong Abril, no? Kung saan nagpalipad po ng sandamakmak na missile at drones itong Iran papuntang Israel. Ngayon na naman mga sangkay, nasundan. At kung titingnan po natin ang mga larawan at video, katakot-takot nga po kung titingnan. Parang umuulan po ng apoy mula sa kalangitan papunta sa bansang ito. Buti na lang mga sangkay, mayroon pong Iron Dome at David Sling na pangdepensa itong bansang Israel. At kasama din po nila ang bansang Amerika. Ang mga kasundaluhan ng United States of America ay kasama ng Israel na sinalag ang lahat ng mga pinalipad ng Iran na mga missile. At kasama po sa mga pinalipad ng Iran, mga sangkay, ay ang matitindi nilang weapon, kagaya po ng hypersonic missile na ayon nga po sa mga impormasyon tungkol po dyan, mga sangkay, simbilis daw po ng hypersonic missile ang speed of sound. Maging ang Pilipinas, meron po niyan mga sangkay, kung tawagin ay BrahMos, na binili po natin mula po sa India. Pero mga sangkay, may katapat po dyan yung Israel. Ito po ay ang kanilang pangdepensa na David Sling, na kaya pong habulin ang mga long-range missile na papasok sa bansa nila. Sumalit mga sangkay, mayroon pa rin po talagang tumama sa loob ng Israel. Hindi po natin masasabi na naging ligtas ang bansang ito. Mayroon pa rin pong nakalusot na mga missile mula po sa Iran. Subalit hindi po napuruhan ang bansang Israel dahil nga po sa kanilang mga pangdepensa ng mga kagamitan. Advance kasi ang bansang ito pagdating po sa mga weapons. May mga nasira pa rin pong gusali sa bansang Israel. Ito po ay ang mga tumamang mga missile galing po sa Iran. Ayon po sa report ng mga kababayan po natin mula sa bansang ito, sila daw po at that time ay nabigyan kaagad ng warning nung sumalakay po itong bansang Iran. Ang kanilang mga cellphone ay bigla pong tumunog, nag-vibrate at pinalikas po sila papunta po sa kanilang mga safe shelter. Kasi ang bansang Israel, mga sangkay, mayroon po sila mga underground safe shelter na just in case magkakaroon po ng mga pag-atake ang bansang ito, makakapagtago kaagad ang kanilang mga kababayan doon. Ngayon, mga sangkay, ang inaabangan ng lahat, ano ang gagawin ng bansang Israel? Ayon po sa balita, mga sangkay, ang Israel nga po ay gagawa ng hakbang paghihiganti laban po sa Iran. So, sa madaling sabi, lalala po ang sitwasyon dyan sa Middle East na ayon sa balita, mga sangkay, pinaplano na po ang all-out na pag-atake ng Israel na hindi pa po natin nasisilayan mula pa po noon, mga sangkay, nung sumiglab ang digmaan dyan. Hindi pa po natin nakikita yan laban sa Iran. So gagamitin daw po nila ang kanilang Air Force na ang tatargetin sa bansang Iran ay ang kanilang mga pasilidad na kung saan andon yung kanilang mga weapons, mga kagamitang pandigma, at ang masama dito, mga sangkay, pati po yung imbakan ng oil or oil tank ng Iran ay kasama po sa listahan. Sa madaling sabi, mga sangkay, pupuruhan po nila ang Iran. Suportado naman, mga sangkay, ito ng bansang Amerika, maging po ang kanilang mga kaalyadong bansa mula po sa Western. Ayon nga po sa balita, mga sangkay, tutulong ang bansang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa para po sa gagawin ng Israel. Bibigyan din daw po ng sanction ang bansang Iran dahil po sa kanilang ginawa. At ngayon, mga sangkay, ang matinding balita, ayon po sa report mula po sa international media, ang bansang Amerika daw po ay nagpadala na. Papunta na po ang libo-libong mga kasundaluhan galing sa bansang Amerika. At hindi lamang po libo-libong kasundaluhan, kundi sandamakmak na puwersa, mga weapons, mga pandigma, kagaya na lamang po ng kanilang matitinding warships at ang kanilang mga matitinding mga pandigma sa himpapawid. Papunta na daw po sa bansang Israel para po tumulong. So ano ang mangyayari, mga sangkay na kasunod? Lalala na ba ang tensyon? Papasok na ba tayo sa ikatlong digmaan? Kaya ako nasasabi na baka pumasok tayo sa ikatlong digmaan pandaigdigan, mga sangkay. Dahil ang backup po ng Iran ay ang Russia at China. At alam po natin, mga sangkay, kung gaano rin po kalakas ang dalawang malalaking bansang ito.
ang Russia po ay top 2 na pinakamalakas sa buong mundo pagdating po sa puwersang militar. At ang China naman ay top 3 na may pinakamalakas din po na militar sa buong mundo. Samantalang ang Amerika na backup po ng Israel, nangunguna na may pinakamalakas na militar sa buong mundo. So ano ang mangyayari mga sangkay kung sakaling magkakampihan na ang mga bansang ito? Isa lamang ang malinaw ngayon mga sangkay, magkakaroon po ng matinding response ang Israel laban po sa bansang Iran at kasama po dito ang bansang Amerika. So tunay mga sangkay na sa panahon natin ngayon, ang Biblia po ay masasabi po nating nagsasabi ng totoo. Lahat ng mga impormasyon na nakasulat sa Biblia, lalong-lalo na po yung mga Bible prophecy ay nagaganap din po sa panahon natin ngayon. Kagaya po nito mga digmaan, pagsiklab ng mga sigalot ng mga bansa, ito po ay klarong sinabi sa Biblia na magaganap po bago ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, kapit lang, huwag po tayong hihinto sa paglilingkod. Ano man ang dumating sa ating planeta, siguraduhin lamang po natin na lagi po tayong handa spiritually at dapat may maayos tayong relasyon sa ating Panginoon. Ano po ang inyong komento sa ating napag-usapan ngayon? Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.